Suratu As-Saffat, ang mga nakahanay. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa mga anghel na magkakahanay, at sa mga anghel na nagtataboy ng mga ulap, at sa mga anghel na bumibigkas ng dhikr, Quran. Katotohanan, ang inyong Diyos ay tanging isa. Siya ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, at Panginoon ng lahat ng mga sinisikatan ng araw. Katotohanan, aming pinalamutian ang kalangitang pinakamalapit sa mundo ng palamuti ng mga bituin. At ito ay aming pinangangalagaan laban sa bawat mapaghimagsik na demonyo, upang sila ay hindi makaririnig sa kataas-taasang pagtitipon ng mga anghel, sapagkat sila ay binabato sa bawat panig. Sila ay pinagtabuyan at para sa kanila ay parusang walang katapusan. Maliban sa sinumang ng agaw ng ilang salita sa pamamagitan ng pagnanakaw, ngunit sila ay tinutugis ng isang nagniningas na apoy, tumatago sa tindi ng nakasisilaw na liwanag. Kaya sila ay iyong tanungin, O Muhammad, sila ba ay higit na malakas na nilikha o yaong iba na aming nilikha? Katotohanan, sila ang mga tao ay aming nilikha lamang mula sa malagkit na putik. Ngunit ikaw, O Muhammad, ay nagtataka sa kanilang katigasang na loob habang sila ay patuloy na nanunuya sa iyo. At kapag sila ay pinaalalahanan, sila ay hindi makaalala. At kapag sila ay nakakita ng isang aya, tanda o himala, sila ay nanunuya. At sila ay nagsasabing, ito ay walang ano paman maliban sa malinaw na salamangka. Kapag kami ay mamatay at maging alabok at mga buto, kami ba kung gayon ay tunay na bubuhaying muli? At gayon din ba ang aming mga ninuno? Sabihin, oo, at kayo ay gagawing kadusta-dusta. Sapagkat sa minsanang sigaw lamang nito, kapag daka sila ay muling binuhay at nakatingin. Sila ay magsasabi, kasawian sa amin, ito ang araw ng pagbabayad. At sa kanila ay sasabihin, ito ang araw ng paghuhukom na lagi ninyong itinatakwil o pinasisinungalingan. At ipag-uutos sa mga anghel na, tipunin ninyong magkakasama yaong mga nagsigawa ng kamalian at ang kanilang mga kauri o ang kanilang nakakatulad sa mga masasamang gawain at ang anumang kanilang laging sinasamba. Bukod sa Allah, at sila ay inyong dalhin o akayin patungo sa landas na nagliliyab na apoy ng impyerno. Datapwat sila ay inyong patigilin, katotohanan sila ay tatanungin. Ano ang nangyayari sa inyo? Bakit hindi kayo magtulungan para sa isa't isa tulad ng inyong dating ginagawang pagtutulungan sa mundo? Ngunit sila sa araw na iyon ay magsisusuko. At sila ay magsisilapitan sa isa't isa, nagtatanong at nagsisisihan sa isa't isa. Sila ay magsasabi, kayo ang lagi nang nagsisilapit sa amin mula sa kanang panig upang kami ay inyong udyukan. Sila ay magsisisagot, hindi, bagkus kayo sa inyong mga sarili ay hindi rin naman naniniwala. At kami ay walang kapangyarihan o kakayahan laban sa inyo,
Bagkus sa katunayan, kayo ay mga taong labis na palasuway sa atin. Katotohanan, tayo ay makalalasap ng masidhing parusa. Kaya ang salita o takda ng ating Panginoon ay binibigyang katuparan. At kami ang naglihis sa inyo upang kayo ay maligaw. Katotohanan, kami ay tagapaglihis mula sa patnubay. Kaya, katotohanan, sa araw na iyon, sila ay magsasalo-salo sa parusa. Katotohanan, ganyan ang aming pakikitungo sa mga mapaggawa ng kabuktutan. Katotohanan, kapag ito ay sinabi sa kanila, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Sila ay mapagmalaki. At sila ay nagsasabing, iiwanan ba namin ang aming mga Diyos nang dahil lamang sa isang baliw na manunula? Ngunit siya, si Muhammad, ay dumating na may dalang katotohanan at pinatutunayan ang mga naunang sugo. Katotohanan, kayo mga di naniniwala ay makalalasap ng mahapding parusa. At kayo ay hindi babayaran maliban sa anumang inyong laging ginagawa. Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah. Sila'y ang magkakaroon ng nakalaang panustos tulad ng mga masasarap na prutas at sila ay pararangalan. Sa mga hardin ng kaligayahan, sa mga sandalang magkakaharap sa isa't isa. Sa kanila ay mayroong ililibot na kopita ng alak mula sa umaagos na bukal. Ito ay maputi at masarap para sa mga umiinom. Ito ay walang masamang idudulot sa kanila at sila ay hindi rin malalasing mula rito. At kanilang kapiling ay mga busilak na babaeng pigil ang kanilang pagsulyap, may malalaki at magandang mga mata. Mayuyumi na wari bang sila ay mga masaselang itlog na iniingatan. Kaya sila ay magsisilapit sa isa't isa na nagtatanong. Isang tagapagsalitang kabilang sa kanila ay magsasabing, katotohanan, ako ay may isang kasamahan noon sa mundo. Na lagi nang nagsasabi na, ikaw ba ay kabilang sa mga naniniwala? Na kapag tayo ay namatay at maging alabok at mga buto, tayo ba ay tunay na babayaran, parurusahan o gagantimpalaan? Siya ay magsasabi, sa kanyang mga kasamahan sa paraiso, nais ba ninyong sumulyap? Kaya siya ay susulyap at ito ay kanyang matatanaw sa gitna ng apoy ng impyerno. Siya ay magsasabing, sumpa man sa Allah, ako ay halos ipahamak mo. At kung hindi sa pagpapala ng aking Panginoon, marahil ako ay isa sa mga nasadlak sa apoy ng impyerno. Hindi ba katotohanang tayo ay hindi na mamamatay? Maliban sa ating unang kamatayan sa mundo, at tayo ay hindi maparurusahan? Katotohanan, ito ang dakilang tagumpay. Para sa pangyayaring tulad nito, hayaang ang mga manggagawa sa mundo ay magsigawa. Iyan ba ang paraiso ay higit na mabuting tirahan o ang puno ng zakum sa ilalim ng impyerno? Katotohanan, ito ay aming ginawang isang pagsubok para sa mga mapaggawa ng kamalian. Katotohanan, ito ay isang punong kahoy na tumutubo sa ilalim ng impyerno.
Ang umuusling mga bunga nito ay tila mga ulo ng mga demonyo. At katotohanan, sila ay magsisikain mula rito sa punong ito at bubusugin nito ang kanilang mga tiyan. Pagkaraan, katotohanan, sila ay magkakaroon pagkatapos nito ng isang magkahalong kumukulong tubig. Pagkaraan, katotohanan, ang kanilang pagbabalik ay sa apoy ng impyerno. Katotohanan, kanilang natagpuan ang kanilang mga ninuno na naliligaw ng landas. Ngunit sila ay nagmadali upang sumunod sa kanilang mga yapak. At katiyakan, mayroon ng mga nangaligaw na una sa kanila, ang karamihan ay mga sinaunang mamamayan. At katiyakan, kami ay nagpadala sa kanila ng mga tagapagbabala. Ngunit tunghayan mo kung paano ang naging wakas ng mga binalaan o pinaalalahanan. Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah. At katiyakan, si Noah ay nanalangin sa amin at kami ang pinakamahusay na tumutugon sa mga dumaraing sa panalangin. At siya ay aming iniligtas at ang kanyang mag-anak mula sa malaking dilubyo ng baha ng tubig. At aming ginawang manatili ang kanyang mga inapo o lahi sa mundo. At kami ay nag-iwan sa kanya ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon upang magsilbing babala. Kapayapaan bilang alaala para kay Noah sa lahat ng mga nilikha. Katotohanan, ganyan namin binabayaran o ginagantimpalaan ang mga mapaggawa ng mga kabutihan. Katotohanan, siya, si Noah, ay isa sa aming mga naniniwalang alipin. Pagkaraan, aming nilunod ang iba. At katotohanan, kabilang sa kanyang kauri o nakakatulad niyang may matatag na paninindigan ay si Abraham. Nang siya ay dumulog sa kanyang Panginoon na may malinis na puso. Nang kanyang sabihin sa kanyang ama at sa kanyang mga mamamayan, ano ba itong inyong mga sinasamba? Ang hinahangad ba ninyo upang sambahin ay ang inyong itinuturing bilang mga Diyos bukod sa Allah, silang mga huwad na Diyos na nagmula sa inyong hinabi at tinahitahing kasinungalingan? Ano ba ang inyong pag-iisip tungkol sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha? Pagkaraan, siya ay pasulyap na tumingin sa mga bituin. At siya ay nagsabi, katotohanan, ako ay may sakit. Kaya sila ay nagsatalikod nang humahangos mula sa kanya. Kaya siya, si Abraham, ay humarap sa kanilang mga Diyos-Diyosan at tinanong ang mga ito, hindi ba kayo magsisikain? Ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi nagsasalita? At siya ay humarap sa mga ito at pinaghahampas ng kanyang kanang kamay. At sila, mga sumasamba sa mga imahen, ay humahangos na lumapit patungo sa kanya kay Abraham. Siya, si Abraham, ay nagsabi, sinasamba ba ninyo ang mga Diyos-Diyosang ito na nililok o ginawa lamang ng inyong mga kamay? Samantalang ang Allah ang siyang lumikha sa inyo at sa anumang ginawa ng inyong mga kamay. Sila, mga sumasamba, ay nagsabi kay Abraham, ipagpagawa siya ng pugon at siya ay itapon doon sa nagliliyab na apoy nito. Kaya sila ay nagtangka ng balakin laban sa kanya, datapwat sila ay aming ginawang kaaba-aba
naging mga hamak at kayusta-dusta. At siya, si Abraham, ay nagsabi, "Katotohanan, ako ay patutungo sa aking Panginoon, siya ang papatnubay sa akin." "O aking Panginoon, igawan mo po sa akin ang isang anak na mula sa hanay ng mga matutuwid." Kaya aming ipinagkaloob sa kanya ang magandang balita ng pagkakaroon niya ng isang mapagparayang anak na lalaki. At nang siya, ang kanyang anak, ay nasa sapat na gulang, may kakayahang gumawa at maging karamay niya, siya ay nagsabi, "O aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kinakatay bilang alay. Kaya ano ang nasa sa loob mo?" Siya, ang anak, ay nagsabi, "O aking ama, gawin mo po ang ipinag-uutos sa iyo. Kung naisin ng Allah, ako po ay iyong matatagpuang kabilang sa hanay ng mga matiisin." At nang sila ay kapwa tumalima sa tagubilin ng Allah, at siya ay kanyang ikinatang sa kanyang pisngi, kami, ang Allah, ay nanawagan sa kanya, "O Abraham, iyong naisakatuparan ang panaginip. Katotohanan, ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng mga kabutihan." Katotohanan, ito ay malinaw na pagsubok. At siya ay aming tinubos ng isang dakilang alay. At kami ay nag-iwan para sa kanya ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon upang magsilbing babala. Kapayapaan kay Abraham. Ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabutihan. Katotohanan, siya, si Abraham, ay isa sa aming mga naniniwalang alipin. At pagkaraan nito, aming ibinalita sa kanya ang pagsilang ni Isaac, isang propeta mula sa hanay ng mga matutuwid. Siya, si Abraham, ay aming pinagpala at gayon din naman si Isaac. At kabilang sa kanilang mga supling ay isang mapaggawa ng kabutihan at isang mapaggawa ng kamalian sa sarili ng hayagan. At katiyakan, aming ginawaran sina Moises at Aaron ng magandang pagpapala bilang mga propeta. At silang dalawa ay aming iniligtas at ang kanilang mga mamamayan mula sa malaking katampalasanan o pasakit. At sila ay aming tinulungan, kaya sila ay nagtagumpay. At silang dalawa ay aming binigyan ng malino na kasulatan. At silang dalawa ay aming pinatnubayan sa matuwid na landas. At kami ay nag-iwan sa kanilang dalawa ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon upang magsilbing babala. Kapayapaan kina Moises at Aaron. Katotohanan, ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabutihan. Katotohanan, silang dalawa ay kabilang sa aming mga naniniwalang alipin. At katotohanan, si Elias ay isa sa mga sugo. Nang siya ay magsabi sa kanyang mga mamamayan, "Hindi ba ninyo kinatatakutan ang Allah? Kayo ba ay mananalangin kay Baal, isang sinasambang Diyos-Diyosan, at inyong iiwan ang pinakamahusay sa mga manlilikha? Ang Allah ang inyong tunay na Panginoon at ang Panginoon ng inyong mga ninuno." Ngunit siya, si Elias, ay kanilang itinakwil at katotohanan, sila ay ihaharap sa malaking kaparusahan. Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah. At kami ay nag-iwan sa kanya ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon upang magsilbing babala.
Kapayapaan kay Elias. Katotohanan, ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabutihan. Katotohanan, siya si Elias ay isa sa aming mga naniniwalang alipin. At katotohanan, si Lut ay isa sa aming mga sugo. Alalahanin nang siya ay aming iniligtas at ang kanyang mag-anak, silang lahat. Maliban sa isang matandang babae, ang kanyang asawa na isa sa mga nagpaiwan. Pagkaraan, aming pinuksa ang mga iba. At katotohanan, inyong nararaanan ang mga puok na ito sa umaga. At maging sa gabi, kayo ba, kung gayon, ay hindi nakakaunawa? At katotohanan, si Yunus ay isa sa aming mga sugo. Alalahanin nang siya ay maglayas mula sa kanyang mamamayan patungo sa sakyang dagat, nalulan ng mga pasaning bagay. Siya ay sumang-ayon na magpalabunutan at siya ay isa sa mga talunan. Kaya ang isang malaking isda ay lumulun sa kanya sapagkat ang kanyang ginawa ay nararapat na isumbat sa kanya. Marahil kung hindi lamang na siya ay kabilang sa mga lumuluwalhati at nagbibigay alaala sa Allah. Katiyakang siya ay mananatili sa loob ng tiyan nito ng isda hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Ngunit siya ay aming dinala sa pangpang ng dalampasigan habang siya ay may karamdaman. At aming pinangyaring tumubo sa ibabaw niya ang halaman ng yakutin. At siya ay aming isinugo sa kanyang pamayanan na ang bilang ay 100,000 o higit pa. Kaya sila ay naniwala, sa gayon sila ay aming binigyan ng kasiyahan sa buhay hanggang sa takdang panahon. Kaya sila ay tanungin mo, O Muhammad, ang mga anak ba na babae ay para sa iyong Panginoon at para sa kanila ang mga anak na lalaki? O nilikha ba naming babae ang mga anghel at sila ba ay mga saksi rito? Walang alinlangan kabilang sa kanilang mga kinathang kabulaanan ay ang kanilang pagsasabi na ang Allah ay nagkaanak at katotohanan sila ay mga sinungaling. Pinili ba niya ang mga anak na babae kaysa sa mga anak na lalaki? Ano ang nangyayari sa inyo? Paano ba kayo humatol? Hindi ba kayo, kung gayon, makaalaala? O kayo ba ay mayroong malino na batayan? Kung gayon, magpakita kayo ng inyong kasulatan kung kayo ay makatotohanan. At sila ay gumawa ng isang ugnayan sa kanyang pagitan at sa pagitan ng jin. Ngunit ang jin ay nakababatid na sila ay tiyak na ihaharap sa paghatol. Luwalhati sa Allah, siya ay malaya mula sa anumang kamali ang kanilang iniaakibat sa kanya. Maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah na hindi kasangkot sa gayong pag-aakibat at pagkakasala. Kaya, katotohanan kayo mga di naniniwala at ang anumang inyong mga sinasamba ay hindi ninyo magagawang tuksohin upang inyong mailayo ang sinuman sa kanya. Maliban sa isang ipapasok at susunugin sa apoy ng impyerno.
Ang mga anghel ay magsasabi, wala ni isa mang kabilang sa amin, malibang siya ay may tungkulin na nakaatang. At katotohanan, kami mga anghel ay magkakahanay para sa pagdarasal. At katotohanan, kami mga anghel ay lumuluwalhati sa Allah. At katotohanan, silang mga di naniniwala ay lagi nang nagsasabing, kung kami ay nagkaroon lamang ng mensaheng nagmula sa mga sinaunang mamamayan, marahil kami ay naging matapat na alipin ng Allah. Ngunit sila ay hindi naniwala rito sa Quran, kaya di maglalaon ito ay kanilang mapag-aalaman. At katiyakan, ang aming salita takda ay pinauna na para sa aming mga alipin silang mga sugo. Na katotohanan, sila ang pagkakalooban ng tagumpay. At katotohanan, ang aming mga kawal, mga naniniwala, sila ang mangingibabaw. Kaya sila ay iyong talikdan o Muhammad hanggang sa takdang panahon. At sila ay iyong pagmasdan sapagkat ito ay kanilang makikita. Kaya para sa aming parusa, sila ba ay nagmamadali? Ngunit kapag ito ay bumababa sa kanilang kinasasakupang lupain, magkagayon ang kasamaan ang maging umaga ng mga binalaan. At sila ay iyong talikdan o Muhammad hanggang sa takdang panahon. At sila ay iyong pagmasdan sapagkat ito ay kanilang makikita. Luwalhati sa iyong Panginoon, ang Panginoon ng Izzah, karangalan. Siya ay malaya mula sa anumang kamali ang kanilang iniaakibat sa Kanya. At kapayapaan sa mga sugo. At alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha.